Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. So we are here to really assure our local government unit partners, hindi tayo mag-iiwanan. Protection of life as the first priority. So ngayon pa lang, mag-prepare na ang mga munisipyo, mag-prepare na ang SRR cluster. Hindi tayo tumitigil. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan sa inisyatiba at imbitasyon ng Office of Civil Defense, tumungo sa Negros Occidental mula Albay ang tinaguriang Mr. Disaster na si Dr. Cedric Daep. Ito ay upang ibahagi sa mga taga Negros Island ang best practices ng Albay sa kanilang Operation Mayon at maabot ang target na zero casualty sakaling mangyari ang pinangangambahang malakas na pagputok ng Bulkang Kanlaon. Narito ang unang bahagi ng aming Civil Defense in Action Special Report. Walang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang pinangangambahang culminating event ng Bulkang Kanlaon. Pero ayon sa FIVOX, naroon ang posibilidad na iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan at malinaw ang mga ipinapakitang senyales na isang mapaminsalang pagsabog ang maaaring maganap. Mula December 9, 2024 hanggang nitong March 19, umabot na sa 1,020 ang bilang ng volcano tectonic earthquakes o lindol na may kaugnayan sa pagbabasag ng mga bato. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng sulfur dioxide emission. Ang sulfur dioxide emission po natin, 3,257 tons per day. Yung pinakamataas po natin na naitala ay noong September 11, umabot po ito ng 11,556 tons per day. Yung mga matataas po natin na sulfur dioxide emissions ay noong 2024. So sa ngayon po, medyo may pagbaba po tayong nakikitang trend. Pero kung makikita din po natin dito na pag bumaba po yung atin pong mga sulfur dioxide emissions, saka po tayo nagkakaroon din ng mga ash emissions and eruptions. May pamamaga pa rin sa Bulkang Kanlaon mula nang pumutok ito noong December 9, 2024. Pwede po itong, kumbaga nailabas niya po yung some of its volcanic mga materials, no? So may nakikita na naman po tayong trend ng pag-akyat sa ating ground deformation. So meron na naman pong nagpo-force na umakyat na magma. So yung tilt po natin is our, nagpapakita po siya ng precursory inflation-deflation cycles in two stations that precede or occur during explosive eruption. So nakikitaan na po natin ng trend na pag yung may pag-akyat at biglang pagbaba po, doon po tayo nagkakaroon ng mga explosive eruptions. The steep inflation trend in the middle upper slope since January 10, 2025 and all stations inflating since third week of February 2025. At habang hindi pa nangyayari ang kinatatakutang malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, inimbitahan ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno si Dr. Cedric Daep, ang tinaguriang Mr. Disaster upang ibahagi sa mga taga Negros Island ang Disaster Risk Management Model at Mayon Volcano Eruption Response and Recovery Model ng lalawigan ng Albay na isang globally recognized framework. Subok na matibay, subok na matatag sa tuwing mag-aalboroto at pumuputok ang Mayon. Kaya nasisiguro ang kaligtasan ng mga pamayanang nakapalibot sa bulkan. Ito ang hangarin ng Office of Civil Defense na matularan ng mga bayan, lungsod at lalawigang sakop ng Bulkang Kanlaon. Ang mga satihiyang susi sa matagumpay na pamamahala ng Albay sa mga kalamidad, tulad na lang ng pagsabog ng Bulkang Mayon.
Sa DRRM Forum ng Panaad sa Canlaon, a convergence towards resilience na ginanap sa Bacolod City. Dumalo ang ilang local government officials at local DRRM officers mula Negros Island, maging mga opisyal ng OCD Western Visayas, OCD Central Visayas at OCD Negros Island Region. Ang pangarap natin, huwag magkaroon ng kamatayan o may mamamatay. Zero casualty. Na ginagawa at nagawa yan ng mga kababayan natin at ang mga pinuno ng Albay. Kaya kailangan matutunan din yan dito sa Canlaon. Mahalagang matutunan ng mga taga-Canlaon kung paano nagawa ng mga taga-Bicol na naging biktima o dumanas ng pagputok ng bulkan. Kung paano nila nagawa yung napakahabang operasyon. 6 na buwan hanggang 8 buwan sila nasa evacuation center. Minanage nila yan. So maganda ipakita natin kung paano nila natulungan yung mga kababayan nila, kung paano yung mga kababayan na nasa evacuation centers ay tumagal at naunawaan nila at sinuportahan nila yung kung paano nila mailigtas din yung sarili nila. Upang yung mga kababayan din natin dito sa Canlaon ay malaman din nila kung ano dapat nilang gawin. Importante yon upang hindi na maghulaan pa ano ba ang pinakamagandang paraan upang maging sustainable at successful ang isang mahabang evacuation center operations. Kasi hindi natin malaman kung talagang kailan pa tayo titigil dito sa evacuation centers. Kung bakit po kayo ngayon ang DRRMOs, dahil ako po ang may kasalanan dyan. Dahil nung nagkaroon kami ng forum during the crafting of Republic Act 10121 with Senator Subiri then as congressman, doon po kami sa conference room ng FIVOC sa CP Garcia. Doon po kami nag-decide na i-adapt na yung Albay na DRRM office to become mandatory all over the Philippines. Kaya po, lahat po ng DRRMOs nandito ngayon. Ako po ang may kasalanan doon. Yan, zero kami since 2000. Pero nag-start kami ng zero casualty, 1995, Super Typhoon Rosing. Wala nang casualty. Ang kasama ko po dyan sa zero casualty strategy, 4 po kami. APSEMO, Albay, Philippine Army, Office of Civil Defense, and Philippine National Police. Ayon kay Dr. Daep, napakahalaga na maunawaan ang panganib na dala ng bulkan para makagawa na maagap at tamang pagtugon sa oras na ito ay pumutok. Now, for Mayon Volcano, ang binabantayan lang po namin dyan yung pyroclastic density current. Once na-expose ka dyan and hit directly, your chance of survival is slim or zero. Especially pag umabot ng 75% ang sunog sa katawan mo, you have no chance to survive. And second, because of this, ang front niyan ay carbon monoxide. Pag nahinga po yan as farmer, very little because that is highly poisonous, carbon monoxide. Ang front niyan, about 100 meter away from the front of this pyroclastic density current, that bring us 12 times the boiling point ang init. Ang impact niyan, hindi lang yung init, yung power. Pag tinamaan ka niyan sa Albay, yung nakuha naming ganitong itak, kahaba, kalahati niyan nakatusok sa puno ng aguho. Ganun po yung takip ng kaldero noong 1993 na tinamaan yung farmer sa farmhouse niya, nilipad yung takip ng kaldero, tumusok sa puno ng nyog, kalahati. Ganun po kalakas itong pyroclastic density current. That's why the first countermeasure and the best countermeasure is avoidance. That's why PBOX declared 4-kilometer danger zone, 6-kilometer permanent danger zone for Mayon. Sabi pa ni Dr. Daep, napakalaking tulong ng hazard map mula FIVOX para makagawa sila ng digital hazard mapping. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalipad ng drone o unmanned aerial vehicle at paggamit ng real-time kinematics at geographic information system. Ito yung result ng mapa. You can see the red and then the houses exposed to areas within the 6-kilometer radius. Nakikita mo kaagad. May mga coordinates po sila kasi yung aerial mapping namin using UAV na RTK drone. Pag clinic mo yan sa GIS, makikita mo kung ano ang coordinate niya. Pag
kinover mo ito na area ito doon sa GIS, makikita mo kung ano yung elevation. Kaya during lahar, management planning, if we can put the lahar exposure of population doon sa possible disposition of lahar during the rainfall, we can even compute kung ilan ang volume ng lahar na pwedeng i-discharge during the rainy season. Makikita namin, pag nag-simulate kami, alam namin kung sa tatakbo, alam na namin kung sinong bahay dapat i-evacuate because they will be threatened and to be affected by lahar flow. At sa pamamagitan ng digital risk mapping, agad na natutukoy ang bilang ng mga pamilyang maapektuhan na kailangang may enroll sa Digital Cash Transfer Program. Pag mayroon na kayong head counting and then name of the heads of the family at naka-enroll doon sa IOM for relief assistance, hindi mo na nga kailangan magbigay ng relief pag naka-program. Pag pumutok, may trigger, then pag nag-shoot yung command ng IOM for assistance, yung GCash nila, papasok ng yung relief in the form of cash. Yun na yung digital cash transfer. Nakaprogram yan kung magkano per day ang allocation for relief per family. Ibinahagi naman ni OCD Bicol Region Director Claudio Yucot ang mahigpit nilang pagpapatupad ng evacuation protocols para makaligtas sa panganib ng lahar flow. OCD 5 rely on science and use science to provide warnings to our constituents. Kasi yung ating template, pag sabing millimeters of rain, that is on a 24-hour basis. Pero pag sa mayon, it is a per hour basis. Ibig sabihin, pag 60 mm per hour na, mag-mobilize na yung lahar at raragasain niya yung mga community sa baba. Pag 40 mm per hour pa lang, start na namin i-scramble yung aming SRR cluster para i-evacuate yung mga tao from their residence inside the 6 km permanent danger zone papunta doon sa mga evacuation centers. Kasi pag umabot yan ng 60 to 70 millimeters per hour ang rainfall, after 3 hours, aabot yan ng 60 millimeters per hour, that is already the start of destructive lahar. Hindi pwede. Matatrap yung population to evacuate. Kaya, identify ng evacuation route, identify ng safe pickup area, in operation of 3-hour evacuation, they are completely evacuated within 3 hours, so walang mamamatay. Sa halip na magsagawa ng mga rescue operation, mas pinagtutuunan sa Mayon Response ang maagap na pagdilikas sa mga apektadong residente. Yung first principle natin is evacuation is better than rescue. So bakit pahihirapan pa natin ang sarili natin? Samantalang pwede natin naman silang galawin na few hours lang, wala na. Samantalang kung magre-rescue tayo, makikipag-agawan tayo kay kamatayan na hindi pwede. Type 1 error yun. Binigyang diin pa ni Dr. Daep ang kahalagahan ng pagpapatupad ng complete evacuation procedure para masiguro ang kaligtasan ng bawat evacuee. Ang evacuation team must be composed of warning, communication, evacuation, transportation, security, health, relief. And yun ang composition. And then we define job description because if not complete, of which one of them is not present, hindi mangyayari yung complete evacuation procedures na safe. Like, example lang, ang health. Bakit? Kasi pagdating sa evacuation, mag-check ka. Baka meron diyang buntis, bakit merong may high blood, i-refer mo sa hospital. Libre naman ang hospital. Sagot namin yung gamot. Yung mga ganon. So, may kanya-kanya. Dapat, hindi pwede, baka may communicable diseases, hindi pwede, i-isolate mo in order to avoid community-acquired diseases. So, may kanya-kanyang papel po sila. Kaya ito ang composition ng evacuation team. Yung AFP, bakit nandyan sila? For security at saka sa transportation. They have the resource capacity for the transportation to evacuate people. And so on. Kasama sa dapat tsakin ng evacuation team ay kung ligtas ba ang evacuation center na sisilungan ng mga evacuee. Hindi lahat ng school safe. So mayroong criteria. Because the principle there is, once we are solving the problem, let us not create another problem. I don't want to say anything about
past typhoons that we are evacuating them to die. Hindi po tayo Australian. Sasabihin ng Australia, come on guys, let's all evacuate to die. Di ba? Hindi tayo ganon ang accent natin. Like in Aurora, 18 families were evacuated in a building just for them to die after 3 hours because they were hit by landslide. Hindi lang po zero casualty ang target na mangyari ng tinaguriang Mr. Disaster na si Dr. Cedric Daep para sa Negros Island, kundi ang zero evacuation goal. Iminungkahi rin ni Dr. Daep na dapat masimulan na ang recovery and rehabilitation efforts kahit hindi pa nangyayari ang malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Narito po ang ikalawang bahagi ng aming Civil Defense in Action Special Report. So, for Albay, our objective is zero casualty. But based on our discussion a while ago with the team from Negros, for Canlaon, our objective is zero casualty, and after the rehabilitation and recovery part of the relocation program, the next objective for Canlaon will be zero evacuation within the critical zone of Canlaon. Hope we can achieve that. Para kay Mr. Disaster, Dr. Cedric Daep, dapat na maisaalang-alang sa rehabilitation and recovery phase ng Canlaon response ang target na zero evacuation. Dapat unahin yung relocation program. So identifying the population from the critical zone, identified by PHIVOLCS, the number of families, and idagdag yung critical zone ng Lahar. Pag sinabi mong na-identify na yon, kanya-kanyang municipality mag-land banking, and then gumawa ng resettlement plan, site development plan, mag-source out ng funding for housing, other developments, networking, and so on. Pag nagawa yon, from the critical zone, wala ka ng population doon, meaning wala ka ng zero evacuation ka, zero casualty ka pa. Wala nang babalik. Wala na, kasi walang exposure. Sa volcano, ang countermeasure mo lang para walang mamatay, dapat wala kang exposure sa pyroclastic density current na dito 4 kilometers lang. So 5, buffer na yon. Pag nasa 6 ka na, wala na. Silang i-evacuate mo pero buffer lang yon. Batay sa karanasan sa Mayon ayon kay Dr. Daep, mas makatitipid ang gobyerno kung ilalaan na lang sa relokasyon ang daang-daang milyong pisong nagagastos para sa mga inililikas na pamilya papunta sa evacuation centers. Sa economic aspect ng disaster risk management, economical yon. Kasi yung actual cost mo ng response works, kung halimbawa sa Mayon, hindi ka bababa sa 500 million pesos. Samantalang kung natitirang population na dapat i-evacuate mo doon, gamitin mo yung 500 million pesos for one eruption alone, sobra pa yun. So economical, nakatipid ka na yung principle of protection of life, 100% na gawa mo pa. Sa kaso ng Canlaon na kasalukuyang nasa response phase pa lang, mas makabubuti ayon kay Dr. Daep na masimulan na ang recovery phase. The core philosophy, build back better, yun ang dati. Pero ngayon, why don't we build back better? Ngayon na, we build better now instead of doing the build back better. So that we will be able to reduce the amount of recovery part of our post-disaster program. Ibinida ni Dr. Daep sa mga taga Negros Island ang mga resilient emergency evacuation centers sa Albay mula sa gobyerno, Japan International Cooperation Agency o JICA at Spanish Agency for International Development Cooperation. Kumpleto ito sa lahat ng pasilidad gaya ng water and sanitation, communal kitchen, temporary learning spaces at marami pang iba. Yung example namin model evacuation centers from JICA, maximum of 60 million, meron pang 90 million, merong 30 million. Yung sa ACID, 30 million bawat isa. Ito yung queen ng Spanish queen na pumunta pa para lang mag-inaugurate ng evacuation centers na provided ng ACID at 30 million per unit. So sa relocation program, ito po yung ginawa ng Albay. Medyo maganda kaya nag-aagawan. Marami na po. Lahat po ito meron na. Yan. Yan po yung mga example na bahay. Yan. Ngayon, ang design namin, nag-aagawan, 350,000 per unit. Pero sa inyo ang property. Meaning,
Produce your property, we will give you the house. Safe yan sa lindol, safe yan sa bagyo. Kahit 350 kph plus 10 millimeters of rainfall per hour equivalent to 110 kilos per square meter, idadagdag mo sa bagsak ng hangin. Yun ang impact ng typhoon. Libre po yung bago naming design. Sinisiguro rin ang kapakanan ng bawat evacuee at hindi nalalabag ang kani-kanilang mga karapatang pantao. Lahat po tayo nag-uusap. Rights-based social justice, duty of society, state to defend the vulnerable. Because not only during evacuation, not only for them to be protected against exposure, pero sa evacuation center po, kaya rights-based tayo, may mga issues po tayo dyan. Pag hindi magandang evacuation center, pag hindi safe and protected, kawawa, gender sensitive po tayo, may mga sinisilipan po dyan, may mga situations na hindi po maganda. Kaya dapat po, rights-based po tayo. Ibinahagi rin ni OCD Bicol Region Director Claudio Yucot ang kanilang pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng privacy ng bawat mag-asawa. Dati po, ang Provincial Government of Albay ay nagpapatupad ng conjugal room. Yung conjugal room po ay separate room from the evacuation. Ang nangyari po, pagpapasok yung mga mag-asawa doon sa loob ng conjugal room, paglabas nila, papalakpakan yung mga tao. So, wala nang gustong pumunta. So, binago ng Provincial Government of Albay yung style. Binigyan na lang sila ng mga passes doon sa mga hotels at dadalhin na lang doon sa hotel or pupunta lang sa hotel yung mga mag-asawa na gustong pumunta. The problem was, yung mga lalaki, iba naman ang dinadala doon, hindi naman yung asawa. So tinanggal ulit ng Albay. Ayaw nang sabi ng Albay, LGO, hindi na pwede yan. Tanggalin na natin yan. So nag-devise na ng panibagong pamamaraan ng Albay kung paano gagawin. So dito sa mga, Albay, example itong San Jose, meron silang nilagay na mga dividers. Kung ito yung classroom, nilagyan nilang mga divisions. So may privacy na yung mga tao. Hindi na kailangan pag lumabas kasi may privacy na. Yung iba naman, katulad sa Ligao City, Albay, mayroong modular tents. Doon dyan sa modular tent na yan, may privacy na yung mga tao. So, wala nang problema yung mag-asawa na lumabas pa or pumunta pa sa conjugal room kasi secured na sila dyan sa kanilang mga evacuation centers. May privacy na. Base sa karanasan ng mga disaster experts sa Bicol, hindi rin maipagkakailang may ilang balakid din sa maayos na pagtugon sa kalamidad sa rehiyon. One of the problems nung aming pagpapatupad ng evacuation or nasa evacuation yung mga tao ay meron ding mga scammers. For instance, yung family food pack na may tatak na 2018 ay ginawang, hindi ko alam kung paano na ginawa, parang it appears na 2013 yung family food pack. Ang expiration ay 2013. I don't know how they did it, pero nangyari yon. So nagka-problema si DSWD kung paano ito i-explain. But somehow, naayos din kasi napatunayan na scammer yung gumawa at hindi totoo na nag-expire noong 2013 yung family food packs. So, ang gumawa noon, siyempre, hindi natin alam kung anong agenda niya, but ang gusto lang niyang gawin ay i-discredit yung credibility natin as a council, as a regional council, na nag-provide tayo ng expired na family food pack. Ayon sa OCD Central Visayas, apektado ang nasa higit 12,000 pamilya o nasa 48,000 individual na nakapalibot sa Bulkang Kanlaon. Lugmok na ang ekonomiya ng lungsod ng Kanlaon na itinuturing na vegetable basket ng Negros Island. So aabot na po siguro ng 1 billion yung hit sa ekonomiya dahil po hindi sila makapagtanim at hindi rin sila makapag-ani. Lalong-lalo na po nung since December, lumapad po yung area ng disaster area po natin to 6 kilometers. But ang kwento po nila doon, ang pinaka-fertile nila na land doon is inside the 4 kilometers.
Kaya mahalagang maipatupad ayon kay Dr. Daep ang pangangailangan ng response cluster na responsable sa pagpaplano, koordinasyon, pagbomonitor at pagsisinop upang maayos at epesyenteng mapamahalaan ang pangangailangan ng mamamayan sa mga evacuation center. Why we need to cluster our structure? Pag pumunta dito ang international organization with the cluster group, they will come to help us and they will stay until such time that we are done with our response and recovery. Pero pag hindi tayo nag-cluster, they will come just to provide us relief, and after delivering the relief, they will go. Kasi we are not aligned to the policy established under the guidance note of United Nations International Agency Standing Committee based in Geneva. Pag align tayo doon, they will come to support. At lahat ng dinala dito, generators, kung ano-ano pang gamit, after which, iiwan yun sa atin. Sa atin na yun, kahit anong dala nila, kahit sasakyan, iwan yun sa atin. Kasi kapag mayroon response cluster, mas mabilis yung pag-flow ng international aid kasi sila makakaano kagad, no, makaka-immerse sila kagad. Madali sila mag-interface kung meron na yung meron na tayong response cluster. And napakahalaga rin nun dahil ang primary nating talaga, kaya pangailangan ngayon is how to sustain yung pangmatagalan na pagsuporta doon sa ating camp management, no? So yung mga binigay pong mga insights po, no, ni Dr. Daep, magagamit po natin 'yon para po matulungan natin ang mga LGUs para ma-manage nila ng pangmatagalan yung ating pong mga camps natin, evacuation camps. Dagdag pa ni Dr. Daep, dapat maisagawa sa Canlaon Response ang cluster approach na nakabatay sa patakaran ng NDRRMC kung saan sa bawat cluster ay isa lang ang kausap para organisado at maiiwasan ang duplication at overlapping ng mga gagawin. So, may reporting sila na dapat ang repository ng report nasa admin. Para doon sa admin na yon, organized, kahit yung ibang cluster, intercomplementary sa ibang cluster, nagtutulungan. So, ang ibig sabihin nun, lahat ng disaster response works, mabilis, walang nakakalimutan, dahil lahat ng mga sectors, nandoon lahat. So, hindi nakalimutan yung water and sanitation, hindi nakalimutan yung may mga nganap, hindi nakakalimutan yung may nagre-request na may improvement ng road kasi may putik, lahat, centralized doon. Yung logistics na kinakailangan, hindi na kailangan yung LGU pa maghanap ng mga donors dahil nandun na rin sa cluster. So meaning, mabilis ang trabaho, well-coordinated, at saka maximized ang resources. Pero dito po sa kaso ng Canlaon, maghahabol pa ba sila or may time pa na gawin o sakto lang po yung May time tempo niyo? may time pang gawin dahil yung cluster requirement na gagawin nila hindi lang sa response work. Nasa response pa sila, kaya pang ihabol. Pero mas makakatulong na yon sa recovery planning and implementation ng recovery efforts. Tuloy-tuloy na yung response cluster sa recovery cluster. Isa na lang yun. Ayon sa OCD, the worst is not yet over sa sitwasyon sa Bulkang Canlaon. Kaya't ginagawa ang lahat ng paghahanda upang walang mabubulaga sakaling mangyari ang pinangangambahang malakas na pagsabog ng bulkan. So we are here to really assure our local government unit partners that we will not abandon our duty. Hindi sa utos lang yan ni President Bongbong, utos niya talaga yan. Nandirito kami upang ipakita sa inyo na naghahanap talaga tayo ng mas permanenteng solution. Dahil kahit tumigil o pumutok na yung bulkan few days or weeks from now, in the future, mangyayari rin ulit yan eh. Di ba? So there has to be a long-term solution. So our presence here is an assurance that we are committed to fulfill our obligation, that we are partners in this. Hindi tayo mag-iiwanan. Malinaw ang utos ni President Bongbong Marcos na siguraduhin tuloy-tuloy ang pagtulong ng national government agencies, hindi lang naman ng Office of Civil Defense. Kasama natin yung mga ibang ahensya, kagaya ng DSWD, Department of Health, DOST, DNR. Dire-diretso yung ating pagtulong. Yan ang utos ng ating Pangulo at ni Secretary Gilbert Teodoro. At bukod dyan, kailangan natin gawin na kagad yung long-term solutions, yung plano kung paano magkakaroon talaga ng
permanent evacuation centers at permanent relocation areas ang ating mga kababayan dahil baka umulit din naman ito ang pagputok ng Bulkang Kanlaon in the future. Muling pinaalalahanan ni Yusek Nepomuceno ang Regional Task Force Kanlaon maging ang mga local government unit sa Negros Island na madaliin na ang paglatag ng plano at rekomendasyon para sa pangmatagalang rehabilitasyon. Unang linggo ng Abril ang deadline para sa pagsusumite ng proposed sites para sa permanent evacuation centers at relocation areas. Gumawa si Presidente ng National Task Force Kanloon. So pagtulong-tulungan natin yan, hindi namin yan magagawa mag-isa. But this is necessary for the peace of mind of everyone, hindi lang kayo. For the peace of mind of everyone, especially the President, that this should be in place soon. Again, the deadline is first week of April. But it has to be vetted. So yun lang, again, nagpapasalamat ako sa ating lahat for the time. And secondly, we assure you that we are committed to stay here as long as we are needed. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag.